We inherited 14.6 billion pesos of unpaid prior years obligation from the previous administration. In fact, may isa tayong health center, pinutulan agad. Sabi ko sa Meralco, bakit nyo naman pinutulan? Ilang araw pa lang ako nakakaupo. Hindi naging hadlang ang 14.6 billion upang mabayaran natin si Judith. Sa kanyang unang State of the City address matapos muling mahalal bilang alkalde ng Maynila, inihayag ni Mayor Isko Moreno Dumagoso na umabot umano sa 14.6 na bilyong piso ang mga obligasyong minana ng kanyang administrasyon mula sa nakaraang pamunuan. Sa kabila nito, iginiit ng alkalde na nakabangon na umano ang lungsod mula sa financial crisis at naipagpatuloy pa rin ang mga pangunahing serbisyo para sa mga Manilenyo. Si Aaron Rojas sa report. Malaking bahagi ng kanyang State of the City address ang inilaan ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa pagtalakay sa umano'y problemang pinansyal na kanyang minana nang muli siyang maupo bilang alkalde. Ayon kay Moreno, hindi lamang 10.2 billion pesos kundi umabot sa 14.6 bilyong piso ang prior year's obligations o mga hindi pa nabayarang obligasyon ng lungsod na natuklasan ng kanyang administrasyon. Saglit muna natin balikan ang kalagayan ng ating dinatnan. We inherited 14.6 billion pesos of unpaid prior years obligation from the previous administration. Ayon pa sa alkalde, sinalubong din nila ang mga problemang may kinalaman sa basura, hindi nabayarang garbage contractors at iba pang bayarin sa utilities. Sinabi rin niya na may isang health center na muntik umanong mawalan ng kuryente dahil sa mga naiwang obligasyon. In fact, may isa tayong health center, pinutulan agad. Sabi ko sa Meralco, bakit nyo naman pinutulan? Ilang araw pa lang ako nakakaupo. Sa kabila nito, sinabi ni Moreno na nakapagbayad na umano ang lungsod ng halos 8.8 bilyong piso. Ayon sa kanya, 7.8 bilyong piso sa halagang ito ang inilaan para mabayaran ang mga lumang obligasyon ng lungsod. Tayo po ay nakapagbayad ng 8.8 billion pesos. Out of 8.8 billion pesos, 7.8 billion pesos dito ay binayaran natin sa prior year's obligation. Dahil dito sinabi ng alkalde na mula sa 14.6 bilyong pisong obligasyon, nasa 6.8 bilyong piso na lamang umano ang natitirang dapat bayaran ng lungsod. Iniulat din niya ang pagtaas ng koreksyon ng kita ng Maynila mula 15.5 bilyong piso noong nakarang taon hanggang 19.2 bilyong piso ngayong taon. Ang inyong pamahalang lungsod, umangat ang collection efficiency sa dating 62.9% nung nakaraang administrasyon, July 2024 and 25, tungo sa 90.3%. Iginit din ng alkalde na hindi naging hadlang ang mga minanang obligasyon upang may pagpatuloy ang mga programa para sa senior citizens, persons with disabilities o PWDs, mga estudyante, ospital, health centers at iba pang serbisyong panlipunan. Ayon pa sa kanya, bayad na rin umano ang mga obligasyon ng lungsod sa Meralco, Maynilad, Manila Water at iba pang utility providers. Hindi naging hadlang ang 14.6 billion upang mabayaran natin si Judith. At hindi lang tayo nakabayad. On time na po tayo ngayon. 307 million. Wala na po tayong utang sa Meralco, sa PLDT, sa Maynilad at Manila Water. Wala nang mapuputulan. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, sinabi ni Moreno na wala na umano sa financial ICU ang Maynila. Wala na ba tayo sa financial ICU? Ang sagot, wala na po. Nasa recovery room na po tayo ngayon. Financially speaking.
Bagamat patuloy pang haharapin ng lungsod ang natitirang obligasyon, iginit ng alkalde na nagsisimula ng makita ang resulta ng mas mataas na koleksyon ng kita at masinop na pamamahala sa kabisera. Samantala, wala pang inilabas na pahayag ang nakaraang administrasyon kaugnay ng sinabi ni Moreno na umano'y 14.6 bilyong pisong obligasyong iniwan sa lungsod. Bukas ang aming himpilan para sa kanilang komento. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News.